Mapagpalang araw mga ka-survivor. It's nga po itong gabi na may project daw po yung anak ko sa eskwela. Yung bunso ko pong anak, grade 1 po siya. Meron daw po na papagawa daw po ng DIY po na alkansya. Kaya po ito po yung naisip ko mga ka-survivor. Hindi pa naman po talaga totally na alam ng anak ko kung paano po gumawa niya. Kaya pansamantala po ay ginawa ko po siya ng alkansya po mga ka-survivor. Alam niyo po mga ka-survivor, nung nag-aaral po talaga ako, mahilig po talaga ako sa mga DIY po ng mga projects po, mga ganun. Kasi yung may mga gamit po ako sa bahay na hindi ko po tinatapon, katulad po yung mga tira-tira mga bond paper po, mga color paper. Hindi ko po yan tinatapon, yung mga may mga sobra po, di ba, pag nagugupit tayo. Hindi ko po yan tinatapon. Kasi po, ang nagagamit ko po siya by the next project ko po, ginagamit ko po siya para hindi na rin po ako bumili ng panibagong mga color paper po or mga materials po para po sa gagawin ko pong proyekto, ganun po. Para makatipid na rin po mga ka-survivor, kasi po nung nag-aaral pa po ako mga ka-survivor ay self-supporting lang po talaga mga ka-survivor. Tamang nagbibigay po si mama pero hindi po talaga din sumasapat, dahil naiintindihan ko naman po si mama dahil single parent lang po siya, solo parent lang po siya. Tapos wala naman po hanap buhay na maayos po talaga si mama, kaya naiintindihan ko po siya mga ka-survivor. Habang gumagawa nga po ako niyan mga ka-survivor, yung bunso ko pong anak ay ginagawa niya po yung iba niya pong assignments dyan mga ka-survivor. Pinapatulong ko naman po siya sa ginagawa ko po, kasi po para din po ma-experience niya po yung mga ganyang bagay po pag may mga proyekto po siya. Kaya pinapatulong po yung mga madadali lang po, pero pag may mga gagamitin na po na mga matatalas po na bagay po mga ka-survivor, ako na po yung gumagawa niyan mga ka-survivor. Alam niyo po mga ka-survivor, masarap sa pakiramdam talaga mga ka-survivor na gumagawa po ako ng ganyang mga bagay po, mga DIY na project po, mga DIY na gawain po, kasi ayan po talaga ang hilig ko mga ka-survivor. Kaso nga po nung na-stroke po ako, talagang bumagal na rin po yung pagkilos ko mga ka-survivor. Ang gagawin ko nga po niyan mga ka-survivor ay alkansya po na baboy po mga ka-survivor. Tapos may mga gamit po ako dyan na tinabi po mga color paper po. Kaya hindi ko na po kailangan na bumili o pa po na ibang mga kailangan na gamit po. Habang naghahanap pa nga po pala ako yung mga ka-survivor, mga karagdagan pa pong materials po mga ka-survivor. Yung bunso ko po palang anak ay sumihid ko po sa video ko. Ayun na naman po siya. Hi guys daw. Hindi ko lang po may unmute po mga ka-survivor, kasi nahihirapan po ako minsan mag-edit talaga mga ka-survivor. Kaya voice over lang po yung kaya ko muna i-edit sa ngayon po mga ka-survivor. Kasi yung mata ko po mga ka-survivor, hindi na po talaga siya stable mga ka-survivor. May time na hindi po talaga siya makatitig po sa isang bagay po mga ka-survivor. Kaya yun po talaga yung pagkaka-epekto sa akin ng stroke mga ka-survivor. Tapos may time po na lutang yung pakiramdam ko mga ka-survivor, halos araw-araw po mga ka-survivor. Ganun na po talaga yung pakiramdam ko mga ka-survivor. Hanggang sa nasanay na lang po ako mga ka-survivor na ganun po yung lagi ko po nararamdaman. Malapit-lapit na rin po nga ako matapos yan mga ka-survivor, kasi medyo late na rin po yan. Kailangan din po kasi na maaga ako makatulog mga ka-survivor, kasi kinabukasan naman po ay papasok naman po yung dalawa ko pong anak. Kailangan po maaga pa lang po ay gising na din po ako para mag-asikaso po ng mga anak ko mga ka-survivor. Habang gumagawa na nga po ako niyan mga ka-survivor, ay napansin ko po na nakatulog na po pala yung bunso ko mga ka-survivor. Marahil kasi mga ka-survivor na maghapon din po na
talaga po yung pasok nila ngayon mga ka-survivor. Tapos pagdating po sa hapon, naglalaro po, ganun. Kaya pagod po yung katawan niya, kaya maaga na po siya nakakatulog. Pasalamat naman po ako mga ka-survivor na ganun po ang kalagayan po ng anak ko ngayon. Hindi na po siya talaga yung maghapon na nagsiselfone. Kasi po mga ka-survivor, nung nagkasakit po ako, napabayaan ko po talaga siya sa pagsiselfone mga ka-survivor. Kasi sa kagustuhan ko po na hindi po siya makalabas ng bahay po mga ka-survivor, kasi maliit pa lang po siya nung na-stroke po mga ka-survivor, ay pinagsiselfone ko na lang po para nakikita ko po siya, kasi wala naman po din magbabantay sa kanya mga ka-survivor. Pero nga ito mga ka-survivor, nung nag-aral po siya mga ka-survivor, ay nalayo na po talaga siya mga ka-survivor sa pag-cellphone lagi. At ito nga po mga ka-survivor, fast forward po, kinabukasan nagising na nga po din yan yung anak ko po. Bago po mag-alas 6, kinigising ko na po yan, kasi ang atin naman po niya alas 5 naman po na nagigising po yan, kasi ang pasok po niya ay alas 6 po. Kaya halos magkasunod lang din po ang pagkayak nila. Kaya po mga ka-survivor, after po makapasok ng anak ko, pumunta naman po ako ngayon mga ka-survivor sa therapy po mga ka-survivor. Kasi mga ka-survivor, sumasakit po yung likod ko ngayon mga ka-survivor. Kaya talagang inano ko po na lagi po ako mag-therapy mga ka-survivor. Ayun naman po mga ka-survivor, salamat po sa panunod. God bless po.